10 taon anibersaryo. Nasa punto na ibibigay ko na lahat ng ari-arian ko. Nalaman ko ang kanyang pagtataksil. Fu. Gino Ching, anong sasakyan ang gagamitin gayon? Gamitin na lang ang sasakyan ni Shenfeng. Kapag bumalik Shenfeng mula sa biyahe, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Noon natakot ka baka madam, kaya palihim kang naging tahimik na investor sa kanyang kumpanya. Sinusuportahan mo siya hanggang sa tagumpay niya ngayon. Bakit mo isinisiwalat ang lahat ngayon? Matagumpay ang kanyang karera at nasa tamang landas ang kumpanya. Ayaw ko na siyang magtrabaho ng ganito kahirap. Mayari. Dapat ba akong bumalik sa piling na matandang babae o sa sikreto mong taguan kasama ang magandang babae? Kung ako ang tinutukoy ng babaeng may dilaw na mukha. Ang gwapong Sinta. Sino nga ulit to? Pumunta sa lihim na bes. Ang speaker ng kotse na binanggit ni Shenfeng. Ganoon gagawin ang proyektong ito, naiintindihan. Si Boss Su. Tungkol sa proyektong ito, mag-ingat ka. Ito'y Griega. Mahal, handog ko sa'yo para sa anibersaryo natin. Galing ito sa Wutay Mountain. Pinaghirapan ko makuha ito. 2 lang ito. Isa sa'yo, isa sa'kin. Simbolo ito na magkasama tayo palagi. Mahal, ikaw ang malaking kaligayahan ko. Hindi ko aalisin itong jade necklace na ito kailanman. Sino Pasila? Si Miss Su, Taga Design SA Design Department. Kakilala mo ba? Ito ba ay isang paglubog ng tuktok? Isa siyang mataas na opisyal at huwaran sa industriya. Dati kaming nasa eksibisyon ng disenyo ng alahas. Dumalo ako sa lektura ni Jishen. Nagkita na tayo minsan, siguro. Naiintindihan kayo. Kakaiba ang jade pendant na suot mo. Naalala ko ang kahulugan ay pagpalain ang manginibig para sa habang buhay na pagmamahalan. Walang idea. Kapag ibang tao ang nagsuot nito. Ano ang epekto? Xiao Shuang. Yung nilikha mong contract para sa libreng pamigay ng asset, kanselahin mo. Kasabay nito, pakitignan mo ang bank transactions ni Shenfeng sa nakaraang taon pati na rin ang kanyang hotel bookings. Padala mo laha sa phone KO. Mahal, bisensya na, na-delay ang flight ko ngayong gabi. Mukhang hindi ko masasamahan ka sa anniversary natin. Okay lang. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Kaya ba na mismo din yung asawa mo nitong 2 araw? Miss din kita, aking munting tanga. Pagkatapos ng jewelry exhibit, babalik ako para bawiin ang anniversary natin. Galit BASI brother phone kay Qin Shuang? Ano ba alam ng babo niyan? Ibibigay ko sa iyo ang design na to. Karangalan naya yan.
Kung hindi dahil sa akin na nagtayo sa kumpanyang ito ng alahas, baka hindi nyo alam kung saan siya pupulutin. Sumama kayo sa akin para makaranas ng ginawa. Ako ang langit niya. Pero ikaw naman. Paikot mo, AKO ang tama. Sa bukas na bidding, gagawin kitang tanyag sa mundo ng disenyo. Isang laban, magiging sikat ka. Shenfeng, Ka namumuhunan ng kumpanya. nabighani ako sa talento mo. Ang tunay na pinakamalaking shareholder ng kumpanya ay AKO. Ginamit mo ang pera ko para bumuna imperyo, tapos ganyan mo ako gagantihan. Xiao Shang, tulungan akong gumawa ng kasunduan sa divorce. Ako ang may-ari ng... At mayroong ultimong kapangyarihan, kung mali ang aking pagmamahal. Palayasin mo siya ng walang dala. Hindi ko akalain na madali lang nakuha lahat ng ebidensya. Kailangan pa rin AKO, top lawyer. Nahihiya ako singilin ka ng sobrang mahal. Nakapasok na ang kabit sa bahay. Akala mo na Montagu, injusto ni Shenfeng. Xiao Shuang. Dinala ko para sa iyo mula sa business trip. Limited editions. Gusto mo ba? Ooh. Ito na ang bago nating bahay. Ang study room ay para sa iyo at kitchen sa akin. Aking dakilang designer, kailangang makaat sa mas mataas na entablado. Ooh. Starshine. Ito ay akin at sa koponan, ibinuhos ang lahat ng aming pagsisikap. Ni-revise namin ng maraming beses ang draft. Ito ang proyekto para makuha ang award. Paano niya nagawa yun? Tama ang hinala mo. Ninakaw ni Shenfeng ang disenyo para kay Suyuru. Bilang huwes, may suporta si Shenfeng. Tiyak na matatalo ang kumpanya mo. Shenfeng. Parang nakalimutan mo. Ako, si Qin Shuang ang nagdala sa'yo dito. Kaya ko ring pabagsakin ka mula sa taas. Kung wala ako, di ka man lang magiging hurado. Saan ka pupunta? Sa kumpanya ni Shenfeng. Kung hindi ko mismo nakita at narinig. DKO talaga Mason. Sa mata ng iba, perpektong asawa. Matagal ng bulok sa loob. Nakalimutan mo na naman. Ooh. Mahal. Simula ngayon, gagamitin ko ang birthday mo para sa lahat ng password. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Wala akong itinatago sa iyo. Maling password. Hindi mo ba sinabi na birthday ko ang password? Walang pag-alinlangan sa akin. Tama na. Ibinunyag mo ang pinakasentro naming ideya sa iyong kasintahan. Shenfeng. Hindi mo lang ako pinagtaksilan, kundi pati na rin ang ikinupit mo ang ideya na alahas na team, ninakaw ang disenyo ko, para lang bigyan daan ang kasintahan mo. Ngunit hindi mo inakala, di ba? AKO SI Qin Shuang, hindi basta-basta. Kung magnanakaw ka, Nakawin mo na rin ang watermark.
Oy! Tulungan akong mag-book ng ticket papunta sa Jiangcheng. Bukas may jewelry exhibit. Kailangan kong dumalo mismo. Ang disenyong ninakaw ay babawiin ko, pati na rin ang kahihiyan ni Kabit. Maligayang pagdating sa Star Jewel Exhibit. Ngayon inaanyayahan namin ang designer number 1. Ay, welcome natin ang kanyang jewelry design concept. Gino, Ken, bakit kayo mismo ang nandito? Pupunta ako para ibigay ang pwesto ng pangunahing hukom sa inyo. Hindi na kailangan. Itong palabas ay sila ang magsisimula. Ginupin ang inyong kap. Salamat. Huwag mag-alala, mahal. Siguradong makukuha ng kumpanya natin ang proyekto sa Starbreath. Sige, abengin kayo yan. Halo sa lahat, ako si Suyuro, ang designer numero 1. Ang tema ay 10 taong pag-isang dibdib at isusunod nito ang kagila-gilalas na pakiramdam ng Jade, pinagsasama ang swerte at pagpatutuo ng kasal. Bracelet na may dalawang kahulugan. Ang inspirasyon ng aking disenyo ay mula sa 10 taon ng kasal. Ilang daan araw at gabi. Paulit-ulit kong binago ang disenyo. Kasama si Shen Feng na ibinabahagi ang aking mga ideya. Akala kayo noon. Iyon ang espesyal na oras ng aking kaligayahan. Nayon kayo lang nalaman. Nasa mata niya. Ako'y isang madaling linlangin na payaso. Kasabay nito, ginamit symmetrical na disenyo para kay umikot na simbolo, sumasagisag sa mag-asawa na nagbibahagi ng swerte. Symmetrical ang kasal nila. Salamat sa inyong lahat. Xingfeng, Pag nailantad ko sa harap ng lahat ang ninakaw niyo na disenyo. Sana kaya nayo paring and gimatay. ito ang aking huling palabas. Salamat sa lahat. Talaga namang kahanga-hanga ang disenyo. Napakagaling nito. Buong konsepto ng disenyo, idea, lahat ay sobrang hinog na. Si Miss Su, bilang baguhan sa disenyo ng alahas, ay may napakalaking potensyal. Ngayon, ating anyayahan ang ekspertong hurado, si Ginong Shen Feng mula sa Glamorous Design, upang bigyan ng puntos at magbigay ng komento sa planong ito. Miss Su, bagong hurado ng disenyo ng alahas, isang dark horse. Nakagawa ng kahanga-hangang likha at pinahanga mga veterano. Likas na talent ni Miss Su ay higit pa sa asawa kong si Qin Shuang. Kahit ako ay kinatawan ng Glamorous Design, sa pangalan ng pagkapatas, naniniwala ako na ang ganitong class ng disenyo ay kaapat-dapat sa unang full score ng lahat. Sumasang-ayon ako. Hurado. Ganito kataas na papuri mula kay General Manager Shen ay bihira lamang. Tila ang ideya ni Miss Su ay talagang naging napapabor sa puso ni General Manager Shen. Kaya, binabati ang Time Design Company sa pagkuha ng pinakamataas na marka ng lahat. Hurado. Ako lang ang mananalo sa bid na ito. Tungkol kay Qin Shuang, ang disenyo mo ay akin, at ang lalaki mo, Medayjing akin din. Kung walang tutol ang lahat, ianunsyo ko na ang panalo ay Sandoy. ako'y may tutol. Hello, AKO SI Qin Shuang. Ako ang pamunahing disenyo na alahas sa Gowei Desing. At asawa ng inyong tagapamuno na si Emma Shen Feng, syempre. Ako rin ang orihinal na may akda ng disenyong ito na nasa kamay ni Miss Su. Ang ibig niyang sabihin ay siya ang totoo at original na designer at si Miss Su daw ay nagnakaw ng kanyang disenyo. Paano ito maging possible?
Ano ang sinasabi mo? Hindi kayo maintindihan. May ebidensya ka ba? Anong basehan mo sa sinasabi mo? Ebidensya? Miss Su, may papaliwanag mo ba sa lahat kung bakit nung tinatalakay mo ang iyong disenyo, ipinaliwanag mo lang ang tungkol sa mother bracelet? Ngunit hindi ang tungkol sa anak nito. Ako. Pakitingnan ninyo, ang design na ito ay binubuo ng magkaibang laki ng mga bracelet. Miss Su ang nangopya. Isa lang iyong kinopya niya. Ito ang maliit kong idea. Gusto kong sumorpresa sa inyo. Si Qin Shuang ba ay hindi kayang matalo? Siguradong talo sa mga kabataan, kaya sinisiraan na lang. Pero kayo, Pagagaling sa EIE room nang makita ko siyang papunta rito. mukhang may koneksyon siya. Baka tutuin siya. Qin Shuang, kung ano man ang meron, sa bahay na natin pag-usapan. Ano ba tong pag-obrodo, emonate? Sorry sa lahat, dahil sa issue sa pamilya. Naaksaya oras niyo. Miss Su ay talentadong bagong designer. Mga design ay may kakaibang sigla. Siyang bihirang bagong bituin sa talento. Sa kahiyahiyang gawain ng asawa ko, humihingi ako ng paumanhin sa inyo para sa kanya. Pasensya na. Shenfeng, Parang baliktad ang mundo. dapat may limitasyon. Kinukuha ang dugot pawis ng asawa. Walang pakundangan sa hirap ng team para lang sumikat ang kasintahan mo sa design industry. Sinabi mong obra maestra ang ninakaw mong gawa. Tingnan niyo ito. Para maiwasan ang pagtagas ng negosyo, naglagay ako ng watermark sa design draft. Nandoon ang inisyal na pangalan ko. Iraw, Ito. kayong dalawa. May sasabihin pa ba kayo? Kayong dalawa. May sasabihin pa ba kayo? Kuya Feng, inaaway niya ako. Hindi kayo niyandaya. Hindi kayo niyandaya. Eos calling BA? Halika, Euro, sa Salmon Kita. Qin Shuang, hindi ka makatuwiran. Bagong naging pizza palang si Euro. Sa selos mo siya sinira. Sinasabi kayo sa'yo. Kung hindi ka magsusori sa kanya publiko, kahit umiyak ka pa at magmakaawa, hindi kita at tatawarin. Miss Chin, ang jewelry show ay naantala. Wala namang panalo. Pagsisisi ka ba sa ginawa mo ngayon? Pagsisisi. Ang pagsisisi ko lang ay hindi ko agad nakita ang tunay niyang anyo. Miskin, pakizago naman miskin pakizago naman. Xiao Xuan, Sika Kanangeyong. Sumabog balita sa pakana ng nakatatanda sa industriya laban sa inosente. Kakatapos ng jewelry exhibit, bumayad sina Shenfeng at Suyuru sa mga reporter para sa balita. Ngayon iniisip ng lahat na wala kang kwenta. Pinapahirapan ang mga baguhan at nagmamahal sa kompetisyon na parang baliw. Hindi ko inakala na ganoon niya ako sisiraan. Ginagamit nila ang impluensya ng opinyon ng publiko para hindi ka makapagsalita. Ang dalawang tao na yan ay sobrang mapanlin lang. Baka may iba pa silang mga plano. Qin, hindi maganda ang nangyayari. Sumabog na ang group chat ng kumpanya. Patuloy na nagpo-post si MR Shen ng malisyosong mensahe para itaboy ka palabas. Emma siya nagpo-post na malisyosong mense. Itaboy ka palabas ng kumpanya. Asawa ko si Xiao Shuang. Malubha ang kondisyon ng pag-iisip niya, madalas gumawa ng kwento. Ngayon, sinisira niya ang reputasyon ng kumpanya sa alitan sa jewelry exhibit. Magkasama naming hinarap ang bagyo na mara. Nakakapanghinaya para sa kinabukasan ng kumpanya. Ima naman kahay kayo, na pansamantalang bawiin ang kaapatan ni Qin Shuang sa kumpanya. Yung kanya dapat. Ako bilang asawa, handang akuin. Sana suportahan ng lahat ng shareholders. Kuya Feng, ikaw talaga ang pinakamahusay. Hindi na ako papahirapan ni Qin Shuang, di ba? Huwag kang mag-alala. Bukod sa mahiwagang stockholder na hindi pa nagpapakita, matagal ng solo ko ang gorgeous. Pagkatapos ng araw na ito, mawawala na si Qin Shuang sa mundo ng disenyo. Ang hinaharap ng gorgeous group ay
Post. Alam kong si Shen Feng ay palihim na nag-ipon ng puwersa. Gayon, malinaw na. Mais ça quitte bas si Shenfeng? Ikaw ang nakapagtaguyod sa kumpanyang ito. Gusto pa niyang angkinin pati ang kumpanya. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Kasalanan kayo rin. Inisip kong ikobli ito para hindi siya mapektuhan. Napaniwala ko tuloy siya na ang tagumpay ng aming kumpanya ay dahil sa kanyang pagsusumikap. Xiao Feng, Ayos ka lang BA. Tumabi ka nga. Gusto ko pang uminom. tama na yan. Miss, ikaw ang pinakamalaking lihim na kasosyo ng Gwelay. Siyempre ikaw ang may huling salita sa Gwelay. Si Shen Feng naman, wala namang kakayahan. Bakit pa siya nagmamalaki sa'yo? Ikaw mismo ang sumuporta. Para makapasok at makakuha ng pwesto, wala ka. Sino ang kilala sa kanya sa industriya? Mga tiyuhin, si Shen Feng ay bata pa at walang alam. Maghinahon kayo. Hayaan mo, pasasalamatan ko kayo ng tagay. Pakialagaan mo ng mabuti si Shen Feng. Shen Feng, gusto mong magmungkahi sa pagpupulong ng mga shareholder na tanggalin ako. Pero nakalimutan mo na bilang isang misteryosong shareholder. Mayroon akong isang boto ng veto. Bukas ipapakita ko Ang totoong kahalagahan. Gilly Group. Sino talaga ang nasa kapangyarihan? Gayon, hanggat hindi ako kinakalaban ng pinakamisteryosong shareholder ng Gili. Tinanggal si Qin Shuang sa industriya. Sigurado na yan. Xiao Shuang, kahapon sobrang emosyonal, nagwala sa palabas ng alahas. Nag-aalala ang lahat para sa'yo. Kung pipirma ka ng pag-alis sa kumpanya, hindi mo na kailangang pumunta ng personal. Bago ako paalisin ni President Shen sa kumpanya, gusto ko sanang kausapin kayong lahat. Tungkol sa halos isang taon na krisis sa pananalapi ng kumpanya. Krizi. Si MR Shen palaging nangangalaga sa pananalapi ng kumpanya. Paano nagkaroon ng krisis? Pakitingnan ninyo lahat. Sa loob ng isang taon, inilipat ng tao ang 60% ng liquid assets ng Geely Company sa kanyang karelasyon na nasa kumpanyang Shiguang Desing. Shen Feng, kumbinsidong ebidensya. Anong masasabi mo pa? Xiao Shuang, hindi ko inakala gagawa ka ng peking impormasyon. Para lang makaganiya sa akin. Gamit ang ganitong mababang pamamaraan. Kung gusto mo ang pwesto ko sa kumpanya, sabihin mo lang. Ibibigay ko sa'yo. Kinzong. Gaano ka pa nasusuklam sa batang makipagkumpetensya? Huwag sirain ang pangalan ng asawa mo sa harap ng marami. Hindi mo dapat pikin ang autorisasyon. Ganon ka. Ang ganitong klase ng tao, hindi dapat mamuno sa Gweli. Ang Gweli ay itinatag ni MR Qin mula sa simula. Paano kayo nangahas na kausapin si MR Qin ng ganun? Sino ang di nakakaalam na ang pinakamalaking tao sa Gweli ay misteryosong malaking stockholder na never nakita? Siya na may apelidong kahapon lang nawala ang dangal ng Gweli at gustong sirain si MR Shen. Talagang katawa-tawa. Taong sumisira sa pangalan ng kumpanya, dapat tanggalin sa industriya. Dapat tanggalin. Pagpapatalsi. Ayan ay. Ikaf. Qin Shuang, kung isaalang-alang nakaraan bilang mag-asawa, bumoto ang narito sa inyong kapalaran. Napagkasunduan na ngayon na aalisin si Qin Shuang sa tatak na Gili. Pakitaas po ang inyong kamay. Malinaw ang bilang ng boto sa isang suya. Ipinasa na nagkakaisang resolusyon ng lupon ang mga direktor. Qin Shuang, opisyal na tinanggal mula sa Gelo. Ganan, BA. Nakalimutan nyo ba ang isang tao? Iniheheg kayo. Gayon bilang pinakamalaking shareholder ng Gil. Para i-veto ang inyong desisyon. Inihahayag ko ngayon. Bilang pinakamalaking shareholder ng Gil Group, i-veto ko ang inyong desisyon.
Inakamalaking shareholder. Paano naging ikaw? Apelido mo, Kin. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang dulo. Sino ang hindi nakakaalam na ang pinakamalaking misteryosong shareholder ng GUE ay hindi madaling magpakita? Paano ito batang tulad mo? 10 taon na ang nakalipas para suportahan ang bagong asawa ko. Shenfeng. Ginamit ko ang trust fund na ibinigay ng magulang ko at lahat ng ipon ko para anonimong magtatag ng GUE. Ginamit ko ang original kong disenyo para palakihin ang pangalan niya. Gumastos ng tao, gumastos ng pera. Tumulong sa pagpasok sa mundo ng disenyo. Takot akong masaktan ang kaniyang pride. Peti nga ang pagiging stockholder ko ay itinago ko. 3 araw na ang nakalipas. Nung di ko pa alam ang pangangaliwa niya. Naisip ko pa na ipagkatiwala ang buong kumpanya sa kanaya. Imposible. Noong kinasal tayo, maganda naman ang estado ng pamilya mo. Paano posibleng makakuha ng malaking pera? Qin Shuang, nag-artista ka na naman BA? Kuya Chen, mukhang totoo lahat ng impormasyon dito. Si Qin Shuang ang main shareholder in Gilinate. Hindi to peak, Shenfeng. Qin, bilang tagapagtatag ng GUL. Kailangan bang manira ng pangalan mo at ilipat ang kumpanya? Kailan Montag PA Balikitagon 2. Shenfeng. Ang pandaraya sa negosyo at pag-abuso mo sa posisyon ay sapat na pa sa kaso. Ano ang meron? Sabihin mo na lang sa hukom. Hindi. Hindi ganito ang iniisip niyo, Xiao Shang. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pwede ba? Nagkamali ako. Mali talaga. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tama. Iraw. Inihanda ko ito para sa'yo, Daddy. Kontreta ng voluntaryong donasyon ng lahat ng shares. Kung ganyan, 10 taong kasal natin ay puro palabas. Kaya iraw. Isa itong biro. Huwag, kaya mo na yan. Hindi mo pwedeng sirain. Huwag, kaya mo na yan. Hindi mo pwedeng sirain. Bakit? Ang kayamanan ay akin. Bakit naging ganito? Paano nangyari ito? Mag-asawa sa loob ng 10 taon, Xiao Shuang. Hindi mo ganito katigas ang puso mo. Nakalimutan mo ba? Noong itinatag natin ang kawili-wili. Nagpupuyat tayong magdisenyo. Magkasama tayong kumakain ng instant noodles. Sinabi mo, Deity. Ang kawili-wili ay ating pinagsamang pangarap. Ngayon na ilabas mo na ang galit mo. Ang iba pang mga bagay pag-usapan natin sa bahay. Pwede ba? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Bilang kasosyo. Hindi ka kwalipikado. Bilang kasintahan, mas malala ka pa. Qin Shuang, huwag kang walang kwena. Mag-asawa tayo. Kung hindi mo bibigyan ng kapayapaan, hindi ka makakaligtas. Sige, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ano iraw? Kasunduan sa diborsyo. Kailan ko ito pinirmahan? Shen, ito ang dokumentong kailangan niyong pirmahan ngayon. Mabay ka talaga, Euro. Mamaya pauwi na, si Habi mag-aalaga sa'yo. Alam kayo na. Tama ka NGA, Xiao Shuang. Pinirmahan ni Shenfeng nang hindi binabasa. Bakit? Hindi mo na ba kilala sulat kamay mo? Qin Shuang. Naloko, mo, AKO para pumirma. Ikaw ang nablano ng lahat ng ito. Kay lupit at kawalang awa mo. Ang mga umaani ng kanilang inihasik ay hindi Shenfeng. Ito ang iyong kabayaran. Hindi niya sinasagot ang tawag ko at hinarang ako sa wetsa. Talaga bang sinusubukan akong ibagsak ni Qin Shuang? Hindi. Kailangan kong maghanda ng maaga para sa kanilang apela. Hey Xiao Zhang. Naghahanap ang Shiguang Design ng mga mamimili. Presyo hindi alintana, makumpleto ang pagbibenta bago tanghali bukas. Bagamat bagong kumpanya, Shenzong Shiguang Design. Pero dati nang may pangalan. Sa plano ng alahas, sikat na ito. Ngayon ibebenta ito ng mura, sayang naman. Ngayon, wala ng ora kung lugi o hindi, natuklasan ni Qin Shuang ang tungkol sa trust fund. Mga shareholder gustong tumawag ng kung hindi ako aalis ngayon, magiging huli na. Xiao Shuang. Hulaan mo kung ano ang nalaman ko.
Nakatakdang ibenta ni Shen Feng ang kumpanya at umalis na may dalang pera. Gusto niyang ibenta ng mura. Kaya kunin natin ito sa pinakamababang presyo mula sa kumpanya. Hindi ko lang siya iwan na walang pera. Kundi paparamdam ko pa sa kanya na lahat ng pinagpaguran niya sa huli, babalik din sa akin. Simula kagabi. Tinawagan ko si Kuya Feng ng 10 beses, di niya sinagot. Walang masamang nangyari. Lahat sa kumpanya alam ikaw ang pinakaimportanteng tao kay Boss Shen. Huwag mag-alala, sigurado may mahalaga siyang ginawa. Kahapon lang tapos na ang shareholders meeting ng Gill Group. Sigurado akong busi si MR Shen sa pagtakiover kaya wala siyang oras para sa tawag mo. Bukod pa diyan, Kumpanya, sino bang hindi nakakaalam na ikaw ang tunay na asawa ng presidente? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Feng at ako ay normal na magkatuwang lang sa negosyo. Wu, ito ay isang World Limited Edition na Porsche. Xiao Ru, ito ba ang espesyal na regalo ni MR Shen sa'yo? Sorpresa ni MR Shen para kay MS Su sa merger ng dalawang kumpanya. Si Feng din naman talaga Bakit hindi niya sinabi sa akin na mas maaga? Paano magiging si Kinshuang yan? Bakit siya? Ano, napasa kami ni Kuya Feng ang Gaily Group. Si Miskin ay walang mapupuntahan. Pumunta sa Tam Design natin para makikain ng libre. ONG, narinig ka. Nagwala siya sa jewelry exhibit. Ngayon, katawa-tawa na siya sa industriya nila. May mukha pang pumunta dito. Sa tingin ko naiinggit lang siya sa mga nakababatang henerasyon. Hindi matanggap si General Shen na mabait kay Miss Su. Anong asal yan? paano ka makipag-usap kay General Qin? Nandito ako dahil simulang gayon, ako na ang bagong presidente ng Siglay Tesing. Qin Shuang Bao KBA, ang Saglight Design ay kumpanya ni Feng. Paano magiging sayo? Huwag ka nang mangarap. Kapag dumating si Feng, makikita mo. Talagang wala nang mapupuntahan itong matandang babae. Ngayon nagsasalita na ng kalokohan. Ito ang kasunduan sa paglipat ng shares ng Siglite Design. Mais Pirmani Shen Feng, Ange Dating Legal Representative NIO. Mula sa araw ng paglagda, 100% ng shares ng Siglite Design ay kay General Qin na. Ibig sabihin, ako nang gayon ang nag-isang legal na may-ari na Shiguang Desing. Ibig sabihin, ang nag-isang legal na may-ari na Shiguang Desing gayon ay ako. Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Paano maaring ipasa ni Feng ang kumpanya sa'yo? Sinabi niya na ang Shiguang Design ay hinaharap naming dalawa. Paano nangyari yon? Siya ay napatunayang gumagawa ng pandaraya at pang-abuso sa posisyon. Ang kinabukasan na gusto mo. Anong pinagagawa mo sa kanya? Lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang. Ang galing ni Feng, paano siya magkakamali? Niloloko mo kayo. Gusto mong si Rain ang kinabukasan namin ni Feng. Tama si Miss Su. Paano biglang ipapasa ni Boss Shen ang kumpanya niya? Boss Qin, kung wala kang ginagawa, pwede ka naming tulungan na makahanap ng trabaho. Pero huwag kang magkalat ng sismis dito. Ayaw mo tumigil hanggat di umaabot ng Yellow River. Sige, ipakita ko na sa inyo ang inisip niyo tungkol kay Feng. Lumapit ka. Win Shuang, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Si Kuya Fang abala sa gawain kumuling pagtatayo engge. Paano niya sasagutin ang tawag ng isang baliw na gaya mo? Mrs. Sa wakas, inalaya mo ako mula sa blacklist. Mrs. Napatawad mo na ako. Alam kayo na, sa dami ng taon natin, ika basta-basta susuko. Narito ako sa Shiguang Desing. Sabihin natin ito ng harapan. Sige, personal na pag-usapan. Babawi ako sa iyo. Malapit na akong dumating.
Siguradong magpapakumbaba na si Kin siyang sa akin. Alam kayo na yan. Kahit gaano pa katapang ang babae, pag wala ang lalaki, isang araw lang di niya kakayanin. Narinig mo ba? Darating na agad asay Kuya Feng mo. Queen Shuang, huwag kang masyadong mayabang. Gusto lang pumunta rito ni Brother Feng para linawin ang mga bagay-bagay sa iyo. Sawang-sawa na siya, yang babaeng yan na parang patay na isda sa kama. Paano ako maaring ipatawag at paalisin sa telepono dahil lang sa tawag mo? Gusto ng lahat ng lalaki ang mga babaeng mabait at maalalahanin. Tingnan mo ang sarili mo. Paring tomboy. Nawala ang mapusok ni Brother Feng sa iyo. Tama Zi Yuro, Ginongkin. Bilang isang babae, kailangan mo pa ring matutong maging mapagpakumbaba at mapagpasakop. Ganyan ka nakakaakit ng mga lalaki. Kung babaguhin mo personalidad, siguro dapat pag-usapan kay Brother Feng. Kapag ako ay nabuntis, bibigyan kita ng pagkakataong alagaan ako sa postpartum. Tutal, nakikinig sa akin si Brother Feng sa lahat ng bagay. Pyro. Baguhin ang sarili mo para sa lalaking nagtaksil sa inyong pagsasama. Suyuru, buhay mo ay tungkol sa pagpapasaya sa mga lalaki. Ang opsyong ito. Huwag mong tanggihan ang magalang na tuwas para mapilit pag-dating ni Kuya Feng maganda ka. Xiao Shuang. Kuya Feng nandito kayo. Kuya Feng, bakit ngayon ka lang dumating? Sabi ni Queen Shuang na ibinigay mo na sa kanya ang kumpanya. Hindi ito tama ba? Yuro. Bakit nandito kayong lahat? Shen Feng, hanggang kailan mo itatago ito sa kanila? Qin Shuang, Nemesis mo pa rin kayo. Kung gusto mag-sorry, ilabas agad ang transfer ng shares ng Guili. Baka maisip kayo pa na ituloy na kung hindi man. Hindi sa iPhone ko. Baka na nasababang pa rin ang shares ng Guili. Ibig sabihin palpak yung plano natin. Phone ko magsalda ka naman. Huwag pansinin ang sinasabi ng baliw na Enito pa sa Euro at IBA Peng. Hindi ko pwedeng ipahamak ang sarili ko. Qin Shuang. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Euro? Sinisira mo ba ulit ang relasyon namin? Sinasabi KOSIA, kung hindi ka magsusorry, hindi kita patatawarin sa pagkakataong ito. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang pumirma sa kasunduan, hindi lang Glorious, pati ang Timeless akin na rin to. Pina-freeze ko na lahat ng accounts mo sa abogado. Plano mo bang dayain kami at tumakas na may pera? Nagluloko ka lang. Paanong possible to? Paanong alam mo yan? Ikaw ba yung misteryosong tao na bumili ng Shiguang? Salamat sa balak umalis. Nakuha ko ang Shiguang sa murang halaga sa merkado. Shen, sir. Palalayasin mo sarili mo at iwan mo kami? Grab na mo. Hindi na siya makontakt ni Zhu Yuro. Sayang ang panahon na Tapos paring nas Tinapos niya ang laro. Kuya Feng. sabihin hindi ito totoo. Sabi mong sasamahan akong patakbuhin ang Shiguang. Sabi mo pakakasalan mo plano mo na ba talaga akong iwan? Huwag mo akong guluhin. Kung hindi mo pinilit sa kumpanya, wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Nainis kayo Plano ko para sa ating kinabukasan ito. Sabi mo bibigyan mo ako ng tahanan. Nakalimutan mo na ba? Bukod sa pag-iya, ano pa nga bang alam mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng nangyari sa akin ay dahil sa malas mo, sa iyak mo. Ikaw talaga ay parang pabiga. 19 years old ako sumama sa iyo, tapos sinusuntok mo ako. So anong problema kung sinasaktan kita? Isa ka lang dyan na nagpapatalo sa akin, tapos naglalaro ka ng tunay na pag-ibig. Lumayas ka. Mrs. Ko, patawarin mo na AKO, huwag kang makinig sa baliw na babae. Sa buong buhay ko, talagang ikaw lang ang nasa puso ko. Bakit ganito ka? Sa kama mo sinasabi na hindi mo siya mahal. Ang lahat ay parang laro lang para sa'yo. Ikaw ang nagmamakaawa na magkasama tayo. Sunduin mo ako pagkatapos. Regaluhan mo ako ang getata. Nakalimutan mo lahat ng ito. Hindi ko siya mehel kita, mapaganga. Walang ambisyon, ano ang meron ka kumpara kay Qin Shuang? Mrs. Alam ko mali ko, huwag mo account. Alam mo bang nagkamali ka? O alam mo bang papasok ka na? Pagsisisi ngayon, huli na. Jinungkin. Kayo ay malakas ang loob na magsalita sa akin. Pasensya, nadala ng bagso ng damdamin. Galing sa puso ang sinabi ko sa inyo. Oo, Ken. Ito ay dahil kay Suyuro. Siya ang nangkudzok. Kaya namin kayo na misinterpret. Patawarin kami. Huwag kaming tanggalin sa trabaho. Bakit biglang nagbago kayo? Ano ba ang nangyayari?
Sa tingin mo ba ngayon, ang pagyuko sa mga lalaki ay dapat gawin na babae? Lahat ng ulat na nakalipas na mga taon ng Shiguang ay kailangan kong suriin. Ang mga taong hindi relevant, lahat alisin. Oo. Qin Shuang. Bakit ka mayabang? May magandang pinanggalingan ka lang. Umaasa sa ama mong mataas ang katayuan. Tama ka diyan, posisyon at kapangyarihan ang pinakamagandang gamot para sa babae. Kung hindi ka kontento, mabuti pang ipanganak na muli. Qin Shuang, itapon mo silang dalawa palabas. Simula na yan. Sa Shi Guang Design. Si Shinfeng, si Yuru, at Aso, walang makakapasok. Bitawan mo ako, kaya kung maglakad mag-isa, Qin Shuang. Ako lang ang lalaki mo. Ano mo maasikaso ang dalawang kumpanya? Qin Shuang, Magante. Darating ang araw na hihilahin kita pababa. Pagdating ng panahon, gusto kong makita kang umiiyak habang ako'y tumatawa. Masamang babae, ang lakas mong agawin ang lalaki. Kainis na lalaki, hindi pa kontento sa pagiging kalaguyo, umalis ka na. Sandali lang. Secretario Zhao. May bagay na ibibigay sa'yo si Qin. Si Qin Shuang babae pa rin. Nilampasan niya ako. Ngayon, kalmado na siya. Hindi mo pa ako ayayin na mabalikan. Anong nangyari? Ito ang subuena mula sa korte, 1 linggo mula ngayon ang hearing. Sinabi ni Qin na sana. Huwag ka nang tumakbo ulit. Hindi maaring si Qin Shuang na maging ganito, kalupit sa akin. Talagang pangalan ko ito. Kompleto ebidensya ni Qin Shuang at kung magsimula kaso, minimum 10 taon, sisira na ba talaga ang magandang buhay ko ng ganito? Kirfong. Kahit malakas si Qin Shuang, babae siya. Kapag wala ka, marami siyang pagkakamali. Kailangan mong magpakatatag. Kahit hindi para sa akin. Para ito sa anak natin. Bonus ka? Kailan nangyari ito? 3 buwan na. Sabi ng doktor lalaki ito. May anak na akong lalaki. Hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko na magkaroon ng amang nakakulong. Yuri, magbahinga ka lang ng maayos. Ako ang bahala kay Qin Shuang. Hindi ako naniniwala na hindi ko makikita ang pagkakamali niya. Qin Shuang. Nakasalalay sa pamilya, sa lalaki. Bawat isa may kanya-kanyang kasanayan. Hindi ako naniniwala. Na palagi akong mas mababa sa iyo. Président Su. Para sa bagong buhay, para sa kalayaan, itong inom na ito. Kalayan. Nakakatawa dati si Shenfeng. Parang okay pa siya noon. Parang nag-iba na ngayon. Hinding-hindi ko pinagdududahan ang tunay na hangar, ngunit ang tunay na hangarin ay madaling magbago. Halika. Inom. Ka. Hindi mo mahahanap ang palaka na may 4 na paa. 2 paa lang ang lalaki, mahirap ba hanapin? Tulong. Sino man ang makapagpasaya kay ate ngayon, may reward. Hindi kayo mawawalan. 8. Inom tayo. Anam AKO para sa iyo. Mukhang malungkot ka ngayon. Bakit ang takot mo? Hindi kita kakanin 8. Ay, Emolak, sige, inom ka. AKO Inam Nito. 8. Anong ginagawa mo? Dapat masaya tayo sa labas, di ba? At Suda Presidente, mag-enjoy ka sa bata pang katawan. Anong ginagawa mo, Teng Shuang? huwag umalis, inom muna tayo. Hindi na, Salamat. Tara, walang problema ate. Anong nangyari? Hatid na kita 8? Teng Shuang. Teng Shuang. Os ka lang BA? Ang nipis ng baywang mo. Hindi ko ito inasahan. Meron pang ganitong kalidad na modelo ng lalaki. Magkano ka isang gabi? Magbigay ka ng presyo. Hindi ako yung hinahanap nyo.
Sapat na ba yan? Keo. Kung kulang pa, mayroon pa dito. Lahat ibibigay sa iyo. Nasa ayaw na lahaha. Sapat na ba yan? Qin Shuang. Totoo ba na naghiwalay siya at si Shen Feng na walang kwentang lalaki? Kilala mo, AKO? Kaya ngayong gabi. Gusto mo bang sumama sa akin? Kung ikaw ay si Ete. Tatanggapin Keo. Kuya. Ikaw BAI. Una. Subukan mo. Malalaman mo. Kay laking trahedya. Paano ko nagawa ang isang bagay na tulad niyan kagabi? 8. Maari ba itong? Hindi mo ba talaga ako naalala? Ayaw ka na ng nanay mo, isa kang batang ayaw sa akin. Kinailangan lang talagang umalis ng nanay ko, hindi niya ako pinabayaan. Nagsisinungaling ka. Nakita mismo ng nanay ko na tumakas nanay mo kasama ang ibang lalaki. Wala nang may gusto sa'yo. Ano ginagawa niyo? Bakit nyo inaaway ang isang tao lahat kayo? Ayok ka lang ba? Sir Shen. Nakunan ko ng litrato si Qin Shuang habang may iba siyang kasama. Qin Shuang, lang araw ka umalis sa akin. Hindi mo na mapigil ang sarili mong makipagkita sa ibang lalaki. Kapatid Feng, sayang ka. May inisip ka pa tungkol sa kanya dati. Mukhang hindi talaga siya marunong magpakabanal. Dati. Niloko niya tayong lahat. Ang babaeng walang hiya. Naiputan niya ako sa ulo. Kuya Feng, narinig ko na magko-conduct siya ng press conference. Para linisin ang issue sa jewelry exhibit. Kung magpatuloy ito, may masama bang Sa baby? Huwag mag-alala, Euro. May ebidensya na tayo. Opinyon ng publiko, nasa panig natin. Hindi ko hahayaang saktan ka o ang ating sanggol. Natutuwa akong nandito kayo para sa paglulunsad ng bagong koleksyon ng Shiguang Jewelry. Pero bago tayo magsimula, nice kong maglinaw. Tungkol sa tsismis na inapi ko ang bagong dating at kinopya ang kanilang disenyo. Ano? Paano nangyari yon? Noong kalahati taon na ang nakakalipas pa, inapli ko na ang peten sa imaheng ito. Heto ang pahayag ng peten. Diyos ko, si Pangulong Shen at ang Pangulong Qin ay mag-asawa pa rin. Paano niya makokopya ang disenyo ng... Nabalitaan ko, si Shen Feng ay nakapwesto dahil sa asawa. Sa tingin mo ganito kawalang hiya? Miss Qin, bakit ibinababa ni Shen ang reputasyon para sa intern? May lihim dito? Dating asawa ko, si Shen Feng, matagal na akong niloko. Nasa litrato. Ang ebidensya ng kanyang pagtataksil sa masamang babae. Qin Shuang, gusto mo bang tingnan kung anong litreto ang inilagay mo? Bakit? Litraton ko ito?
Paano ito nangyari? Sino ang nagtaksil? Ano ang nangyari? MR Shen, pwede bang ipaliwanag mo ang dahilan? Qin Shuang. Dahil hindi ko gustong ilabas ang mga bagay na ito. Nilapastangan mo ang relasyon kay Suyuru at pinagbintangan siyang ninakaw ang iyong Ngayon kailangan ko ilantat ang katotohanan. Asawa ko para sa lalaking basta lang. Gumawa ng kwento na ako'y nangaliwa at nagnakaw ng idea para ipalit ang ibang lalaki. Akala ko biktima si Qin Shuang, hindi ko akalain na siya'y nagmamalinis. Sino ang gugustuhin ng klaseng babae na may masamang hangarin? Anon Chief Jewelry Designer? Isa lang siyang karaniwang babae talaga. Mahal, ano mali ginawa? Bakit ganun trachin? Shen Feng. Sayang ang iyong acting skills kung hindi ka mag-apply para sa Oscars. Mr. Shen. Ako. Bakit ka nandito? Shen Feng. Gamitin ang credit card ng ex-wife para magbayad sa private investigator. Napakatanga mo naman. MGA Kebigan. Ako ang abogado ni Qin Shuang. Ang dahilan ng press conference na ito ay upang ibunyag ang tunay na kulay ni Shen Feng na isang lalaki na hindi matino. Ang ebidensya ay nasa harap. Qin Shuang, gusto mo baliktarin ang katotohanan? OMG, hindi pekang litreto, di ba? Hindi inakalaga nito si MR Qin. Ang tao sa litreto ay talagang ako. Si Yaya. Totu Pala. Pero, matagal na akong nakapirma ng kasunduan sa diborsyo sa kanya at matagal na kaming wala ng relasyon bilang mag-asawa. Pakitingnan ninyo ito. IKA 26 na, nandiyan ang oras ng litreto, oras ng diborsyo, at tala mula sa pribadong detective bilang patunay. Malinaw na may layunin at plano si Shen Feng na siraan at kantihan ako. Akala kao si General Manager kinange nagtataksil ke Shen Feng, pero tutu Y akala nito ni Shen Feng. Naku, sinisisi pa ang iba siya may kasalanan. Xiao Shuang, ako ang may kasalanan noon. Pero paano ka gumawa ng peking sertipiko ng diborsyo? Illegal yan. At ang mga malaswang litreto na ito, maari rin ba itong pekin? Ano. Diyos ko. Hindi bate si Suyuru yan? Ano ange nangyayari? Ano nakuha ang mga litretong ito? Qin Shuang. Bahaging plano mo na loco, mo, AKO. Kaya, kasama rin ba sa plano ko ang anak mo kay Suyuru? Pakitingnan naman. Masamang babae. Ipinapakita ng pregnancy test ni Suyuru na 3 buwan na buntis. At sa 3 buwang ito, Mas maga kaysa diborsyo. Ito ay isang totoong bersyon ni Chen Shaimi. Nabalitaan galing sa masamang pamilya. Paano nakakaya ng manugang na tratuhin si Pangulong Qin? tama iyan. Sinusubukan Pangulong Qin tulungan mga mahihirap, ngunit Hindi ganoon iyon. Kung hindi para sa akin, matagal nang lugi ang kumpanya niya. Huwag mong pakinggan ang Hindi ko akalain Shen Feng ay ordinaryong tao. Dahil sa mga disenyo ni Qin. Ang kweleng disenyo. Paano ito naging sikat sa industriya? Shen Feng, ilang beses mo nang siniraan at ninakaw ang mga disenyo ko. Para sa sarili mong kapakanan, naglakas loob ka pang manira sa akin. Dahil dito, ipapakita ko ang mga ebidensya sa hukuman. Pasensya, mga kasama, dahil sa hindi inaasa, nasira ang conference. Ang launch na yan ay matatapos na. Qin Shuang, babaeng ito, sinasadya mo bang sirain ako ha? Ikaw, paano ka nandito? Ziabia ang laliking kinukup-kup montak? Alam ko naman na ikaw ay babae. Kung muli kang magsalita ng masama kay Ed, hindi lang ngipin ang matanggal sayo. Ganito cuddly. Layas. Qin Shuang, hintayin mo ako, hindi kita palalampasin. Hindi ka nasaktan? Anong ginagawa mo dito? Naalala ko naghahanap ka ng bagong investors, di ba? Isa yata ito sa kanila. Mukhang bata pa siya. Naalala ko, parang ang pangalan ay Zhao Chuan. Zhou Chuan. Parang pamilyar ang pangalang ito. Mr. Zhou. Tungkol sa kooperasyon, welcome sa Rosewood para mag-usap. May mga personal na lakad pa ako ngayon. Mauna na muna AKO. Talaga bang kinalimutan mo na ako ng lubusan? Ibig mon sabi ainsi, ou je suis en Anjouan nightstand mo? Sa dahan-dahan ling. Ito. Hindi naman makakap. Sa investment natin, di ba? Yun ba Ange Mahalaga? Mahirap kang nakalabas sa lungga ng lobo na si Shen Feng. Binigyan ka ng langit ng isang cute na little wolf dog. Shin President may problema. Napakalaki ng pagkalat ng ating mga disenyo.
Paano nangyari iyon? Ang mga disenyo na ito ay dapat sekreto para sa susunod na quarter. Inilagay ko ito sa aking safe. Password. Shenfeng. Ginoong Wang, ang mga draft ng disenyo ng guild para sa susunod na quarter, ipinadala ko na sa iyong email. Buti at naisipan mo na alam ni Qin Shuang na maaari siyang may kakaibang paghahanda. Nagimbak ka ng backup. Nagmamalaki lang siya kasi hawak niya ang girl, di ba? Hanggang bumagsak ang kumpanya niya. May oras pa tayo. Par cumulos. Ni Loco Nanamontayo, ni Shenfeng. Mukhang desperado na siya at gusto kang isama pati ang kumpanya. Pagkalibing Xiao Shuang. Huwag kang mag-alala, magkukontak ako sa lahat ng platform para linawin ito. Hindi na kailangan. Ang tao naniniwala sa gusto nilang paniwalaan, hindi nila papansinin ang paglilinaw. Pero, Hindi pwede ang walang ginagawa. Talaga ba? May plano ka na pala. nung nahuli ko siyang may ibang babae. Inasahan ko na mangyayari ito. Baka hanggang gayon di pa niya alam. Yung sa Seth hindi yon ang original na manuscript na pinakita ko sa kanya noon. Ang paglabas ng balita, totoo o hindi, makaapekto sa pananaw ng mga namumuhunan sa quality. Baka pwede tayong sumabay sa Agos para makita natin ang pinakabagay na mamumuhunan para sa quality. Boss Chin. Nalik na ang mga disenyo ng alahas para sa susunod na Miss kopyang pareho. Kung lalabas ang original, mawawala ang inyong core na kompetisyon. Lahat sa industriya ay pinag-uusapan ito ngayon. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi namin kayang sumugal sa ganitong investment. Magandang araw. Xiao Shuang, ngayon nawala na lahat ng investors. Paano pa tayo lalaban kina Shenfeng? Sino ang nagsabing lahat? Hindi ba't isa na lang ang natitira? Ikinagagalak kung ako'y tinawagan ng ate. Mr. Zhao, umaasa suporta mo kay Gili ay batay sa profesional na pagkilala. Unaman, Kami ay magbibigay proteksyon sa inyong pamumuhunan. naniniwala sa lakas ng gilay at sa profesional na kakayahan. Hindi ipagpapatuloy ng Zhao ko ang pamumuhunan, magdaragdag pa ng 20 milyon. Umaasa magiging matagumpay ang ating pagtutulungan. Matagumpay na pagtutulungan. Nasuri ko na dokumento ng kumpanya Zhao Chuan. Isang maliit na kumpanyang hindi kilala. Paano kung sa oras Walang pundo o biglang umalis, ano gagawin? Kung mangyari man ito, ibibigay ko lahat ng aking ipon para iligtas ang Glorious. Ginoong Zhao, hindi ba? Natatakot kayo sa peligro ng pagkalat ng orihinal. Si Atkin Shuang ay hindi naghahanda para sa dahil ipinakita niya ang kumakalat na manuskrito, may hakbang siya. Para manatiling low profile, ginamit ang pangalan ng lokal na kumpanya sa pamumuhunan kung sakaling mabigo. Hindi ba kaya ng Asia One Group suportahan siya? Bakit hindi nila siya kayang alalayan? Sa industriya, lahat ng malaking investors ay umatras na. Si Qin Shuang talagang tapos na. pero itong si Zhao? Bakit siya naglalakas loob mag-invest? Walang iba pang plano si Siya ay umangat lang dahil sa mga babae. Anong kakayahan meron siya? Ang kumpanya niya sa industriya, hindi ko narinig. Maniwala ka sa akin, kapag bumagsak si Qin Shuang. Siya ang unang magsisisi. Kaya binabati ko tayo. Sa tagumpay na exhibition sa Makalawa. Bake it. Ngayon bawal na maglaro. Kierfong. Ang bata hindi pa siguradong matatag. Magintay ka lang ulit. Okay, BA. Hindi pa sigurado. 3 buwan na dapat matatag na. Mahina kasi katawan kayo. Markin, nalaman ko na ang Wangs ay talaga namang maglalabas ng bagong produkto, kasabay natin sa susunod na exhibit ng mga disenyo. Esta. Nahili na. Mahalaga Ange Design Exhibit. Gawin itong magarbo para makilala kumpanya natin bilang ekspertong designer sa industriya. Sir Wong, baka may problema itong draft. Glorious, nangunguna sa paggawa ng alahas sa industriya. Kapag kumalpak, magiging katawa-tawa. Sinabi ni Shenfeng, nakuha niya ang original na draft mula sa safety bots ni Qin Shuang. Anong kayang gawin ng babaeng iyan kung walang lalaki? Kahit anong gawin niya ngayon, wala na siyang laban. Kuya Wang. Salamat, Kuya Wang.
Naku, walang anuman. Magtulungan tayo. Tawagin mo na si Kuya. Sige. Magandang araw, Kuya Wang. Light Design Exhibition. Event sa industriya tuwing 5 taon. Laging nananalo si Qin Shuang sa designs. Ngayon nawala ang kanyang original design. Nagmamadali siya sa oras. Baka hindi pumunta. Wala tayong naririnig tungkol sa kanya. Plano kong magtago sa bahay. Wow. Bakit pakiramdam pagkatapos ng divorce ni President lalo pa naging masakit sa mata? Dikao Matindian, Inizip ni Shenfeng? Bakit nila isusuko si President Qin, ang gandang babae, para sa isang ordinaryong babae? Ikaw kasi. Kung di ako nabuntis, di ko nawala ang hugis ko. Ngayon parang losyang na ako. Ikaw kasi. O sige na. Kapag nanalo kami sa laban na ito, ibibigay ko ang pera para sa iyo at babiin natin sa mga bitamina. Ginong Qin. Narinig ko umatras ang investments ng kumpanya. Tama naman. Kinopya ang original na draft ninyo. Sino pa nga ba ang maglalakas loob na mag-invest? Oo nga. Dati ang yabang, siya ay isang design genius. Ngayon, hindi may protektahan ang draft. Si Miss Qin, talaga namang malakas ang loob. Alam nang mapapahiya, pero naglakas pa ring pumunta dito. Ikaw. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Pero si Mr. Shen ay may sarili ng problema. Paano pa siya makikialam sa iba? Huwag mong pansinin ang ganyang klaseng babae, sayang lang ang oras. Mamaya sa talo niya sa design contest, iyak din yan. Ito ang aming kumpanya. Pinaghirapan ng 6 na buwan ang disenyong ito. Ang lilang kulay ay kumakatawan sa buhay at suwerte, sumasalamin sa buhay na may kasaganaan. Mr. Wang, sinasabi sa industriya na ang design ninyo ay hawig sa design ng Glorious Group. Masasabi niyo bang ito ay original ng kumpanya? Oo, tama. Ang design concept ay kamukha ng sa Glorious Jewel. Dati nang style nila yan. Disenyo eksklusibo kong ginawa para sa Wang Group. Siya ba ang dating director ng Glorious? Alam naman ng lahat. Noong una si President Qin at ako ay mag-asawa. Para sa kanyang reputasyon, alagi akong nagtimpi. Di ko inisip na ipakakalat niya na ninakaw at kinopya ko ang mga disenyo. Ilang taon lang. Kilala na ng Gui Jewelries. Mga disenyong pinaghirapan ko sa puya. Ang dating asawa ko, si Qin Shuang, pangalan lang ang contribution. Kung di kayo naniniwala, may papakita ko lahat ng original na detalye ng Gui Designs. Magkatrabaho kami, alam may talento si President Shen. Ang design at pagkaintindi sa alahas ay higit sa iba. Mas mahusay siya kaysa kay Qin Shuang. Tama, ang detalye ng design ngayon ay isa sa pinakamataas sa industriya, at si President Shen lang ang makakagawa niyan. Dati, sina Qin ay Shenfeng. nasa kanya lahat ng aming mga disenyo. Pinapakalat niya ang sismis para magduda ang lahat sa kakayahan ng Guwapo Jewel. Kung makakalusos siya, babagsak ang reputasyon ng aming kumpanya. Salamat sa pagbabahagi, Shen. Ngayon ay inaanyayahan namin si MS Qin ng Guwapo Group sa entablado upang ipakita ang disenyo. Malugod na pagtanggap. Qin Shuang. Talo ka na dito. Sa ikli ng panahon, tiyak wala siyang bagong may papakita. Panalo kami. Isang babae na naabot ang puntong ito, lantang gulay na siya, sa Tanjang Cao. Dapat na siyang bumalik sa pag-asikaso sa mga lalaki. Aming pangkat gumugol na 3 buwan likhain ang buwan na yero mula sa pagpili ng materyales ng alahas. Hanggang sa disenyo ng blueprint lahat ay original bakit? Bakit ang disenyo na ito ay hindi katulad ng nakita ko noon? Napakaganda nitong disenyo, lalo na ang fan pattern. Parangal SA Roman Bats. Talagang pagsasama ng klasikal at inobasyon ito ay hindi karaniwan na gawa ni Sir Qin, mahusay na plano paano ito magiging plagiarized mula sa obra ni Shenfeng. Sa tingin ko, maliwanag na ang Wang Group ay nagbabaligtad ng usapan sila ang magnanakaw na sumisigaw na magnanakaw, di ba? Anong nangyari talaga dito? Bakit napakalayo ng disenyo mo sa orihinal na makisig? Sir Wang. Siguradong binago niya ang plano sa huli, wala pang resulta, may pagkakataon pa tayo. Nandito AKO. May isa pang bagay. Para linawin, totoo ang insidenteng kinasasangkutan ng pagnanakaw ng mga design draft at naroon ang salarin sa pinangyarihan.
Lumalabas na ninakaw na disenyo iyon, at naglakas loob pa silang angkinin ito bilang kanila. Lubos nilang sinira ang mundo ng disenyo. Sino pa ang mga ngahas na makipagtulungan sa kanila? Benirikeo ang surveillance footage, bakit nandun pa Nakarinig na ako ng ilang insidente ng plagiarism habang nagtatrabaho sa Rosewood, pero hindi ko akalain na ikaw pala iyon, Shen Feng. Natatandaan mo pa ba ang mga naging tuntungan mo? Natatandaan mo pa ba ang mga naging tuntungan mo? Baki. Itinago ko ito ng maayos. Hinshuang, saan mo ba talaga sila sinuhulan? Maantala ang hustisya, ngunit hindi mawawala. Shen Feng, ang masasamang gawa na iyong ginawa. Ganun din. Basta nangyari na, hindi ito mawawala kailanman. Tapos na. Tapos na ang lahat. Markin, nagkaroon tayo ng ilang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko inakala na ganito si Shen Feng. Kita na ang galing ng Gieli. Gusto naming makipag-cooperate uli sa Gieli. Napag-usapan naman halaga ng puhunan. Nga, Orochi, Makipag-cooperate ulit. pareho tayong panalo, bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Markin, mali ang ginawa ko noon. Niloko ako ni Shen Feng. Kung alam ko noon na mayroon kayong disenyo, hindi ako makikipagtulungan sa kanya. Pwede pa bang magkaroon ng pagkakataon ang Wang Group? Handa akong mag-invest ng double sa kapital ng pakikipagtulungan. Salamat sa inyong lahat sa inyong pagkilala. Pero ngayon, mayroon na akong pinagkakatiwalaang investor. Nandito lahat ng matitibay na investors. Sino pa ba ang Spued? Hindi ba siya na yung nag-invest sa Kwalita? Paano maikukumpara ang ganitong kumpanyang maliit sa Wang Group? Markin, kung tungkol sa pondo at resources, mas malakas kami. Nga Markin, sa ganitong maliit na kumpanya makikipagtulungan? Naloko na kayo Naya. Kinakandili ni Kinshuang ang batang yan. Tumanggi makipagtulungan sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Shen Feng? Sinasabi ko na lahat ng ito ay plano ni Kinshuang. Sinadya niyang ibulgar ang disenyo para pabawiin kayo ng pondo, para palitan siya ng batang yan. Sinasabi kayo, plano ni Kinshuang, sinadyang ibulgar ang disenyo para pabawiin kayo ng pondo at palitan siya. Kin, matagal na tayong magkasosyo. Ang ginawa mo ay napakamalisyoso. Sinasabi ko, walang klarong paliwanag sa mga tsismis na kumala. Kaya pala, natangay ka sa ganda. Isang batang yan. Bakit namin siya kakalabanin? Sa tingin ninyo, wala akong karapatang mag-invest sa GUL. Hindi sa walang kaapatan, layo lang. Gaano kaami ang pundo ng kumpanya? Mapigil pa ang pagunlad ng GUL. Nagpa siya magdagdag ng 2 bilyong investment sa GUL para sa Moonstar Project na research at pagpapalawak. 2 bilyon? Saan niya nagawa yan? Hindi ito kaya ng isang maliit na kumpanya. Nabaliktad ko ang pag-imbestiga tungkol dito. Dati kong sinuri ang background ng kanyang kumpanya, maliit nga talaga, may 5 milyong kapital lang. Itong 2 bilyon ay hindi pa rin sapat kahit ibenta ang kumpanya niya. Ninakawan ba niya ang bangko? Alam ko ang kabutihan mo, Ginoong Zhao. Pero huwag mong ipakita na ikaw ang magaling gayon. Ay teka, naalala ko na. Siya ay kamukha na nag-isang anak ng pinakamalaking grupo sa Asya, nakakauwi lang sa bansa. Nakita ko siya sa magazine ng negosyo, sigurado ako. Talagang siya nga. Si Cho. Siya ang tagapagmana ng Chow Group. Kaya pala nayabot ang 2 bilyon. Ang dami niyang pera habang nabubuhay. Ang dating chubby na batang iyon ay siya pala. Kumusta ka na? Sa wakas, nakilala mo rin ako. Ikaw ang pinakamayaman sa Asya, pero napasa kamay ko si Kinshuang. Ang taong hindi mo makuha sa panaginip. Madali ko lang nakuha. Akala mo ba dahil may pera ka, makukuha mo siya? Panaginip mo yan. 0 taon na nang ikasal kayo, sinabi ko na sa sarili ko, kung hindi mo papahalagahan si ate, babawiin ko yan para sa kanya. Ang suntok na ito para sa mga panloloko mo, niloko mo siya ng matagal. Ang suntok na ito para sa pang-aabot ng ibang babae at pagtataksil sa kanya, kasuklam-suklam.
Ang huling suntok na ito para sa pagnanakaw ng disenyo at halika ng kaayusan. Muntik mo nang sirain ang karera ni Ed. Hindi ka nararapat sa industriyang ito. Kiefeng. Anak ng pinakamayayaman sa Asya, kaya mo ba siya? Ang tunay na kasangga ni Suyuro. Non dito. Zhao Chuan, kahit anong gawin mo para kay Qin Shuang, siya ay isang babae na nagamit ko na. Iniisip mo ba na ganito mo siya makukuha? Huwag ka nang umasa. Napakaalaga mo sa dangal ng babae, pero bakit mo pinapalaki ang anak ng iba? Qin Shuang, wag mong sirain ang relasyon ko kay Yuro. Tama. Ayaw mong makita ang iba na nagmamahalan. Zhao Chuan, nakalimutan sabihin sa iyo. Si Qin Shuang ay parang inahing manok na di nangangit. Walang silbi ang pagsamba mo sa kanya. Pero ako, mayroon ng isang anak. Hindi biye? Ang direktor na ospital kung saan dumadalaw si Suyuro ay kaibigan ko. Kamakailan lang sinabi niya sa akin ang isang balita. Sinabi niya na si Suyuro ay 2 buwan palang buntis. Ito ang ulat ng konsultasyon. Hindi ito posible. Qin Shuang, itigil mo ang paninira dito. Malinaw na si Yuro ay 3 buwan na buntis. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, ang ama ng paborito mong anak. Iba ang nagpalaki. 2 buwan ang nakalipas, malinaw na magkasama tayo sa Paris sa Jewelry Design Expo. Walang oras para mga liwa. Hanggang ngayon, naintindihan ko na lahat ito. Shinfeng. Ang karma ay tanda ng hustisya, ito ang ganti mo. Impossible yan. Talagang impossible. Pwede kaya. Tingnan natin para malaman. Kiefeng. Ikaw, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Yuro, sabihin mo sa akin kung ilang buwan na ang bata. Hindi mo, AKO niloloko, DBA? Ang anak ay sa akin. Suyuro, magsalita ka. Ang bata ba ay sa akin? Sabi mo. Kuya Feng, ang bata ay sa'yo sigurado. Dapat mong paniwalaan ako. Naloko mo AKO. Bait sayo, naloko mo, AKO. Suyuro, nilagyan mo ba ako ng sunggay ha? Eh anong ngayon kung hindi sa'yo ang bata? Ikaw naman ang may kasamang si Qin Shuang at sangkatutak na babae sa paligid. Gusto mo pa bang magmukmok ako mag-isa? Huwag mo namang parang nagpapakabiktima ka. Ikaw talaga ang babaeng kahit sino pinapatos. Kung hindi kita tatapusin. Shinfeng. Sapat na ba ang kalokohan mo? Sige. So ikaw pala ang guwapong iyon. Ikaw pala ang sir. Nagutsa ba kayong dalawa para lokohin ako? Ano? Ulyan siya. Gawin mong subukan mo. Paidawan mo. Si Shenfeng, pag nilaro ko babae mo, pabor sa'yo. Kung di dahil sa mungkahi ni Yuro na tulungan ka, hindi kita tutulong ngayon. Dapat magpasalamat ka kay Yuro. Suyuro, ano bang kasalanan ang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Shenfeng, huwag ka nang magpakita ng pagkasentimental sa ating relasyon. Naitulong ko na sa iyo ang lahat, hanggang dito na lang ako. Magandang babae. Ang tubig ay laging pumupunta sa... Ang tao ay palaging umunlad. Wala kang pera, wala kang kakayahan. Gusto mo ba na manatili ako sa tabi mo habang buhay? Siyempre kailangan kong maghanap ng sariling daan. Wala kang pera, wala kang kakayahan. Gusto mo ba na manatili ako sa tabi mo habang buhay? Siyempre kailangan kong maghanap ng sariling daan. Sijna. Huwag nang magsayang ng oras sa gwapong, tualis na tayo. Kayong dalawa. Hindi ito magtatapos ng maganda. Talagang karma too. Karapat-dapat lang, Shenfeng. Qin Shuang. Kasalanan mo, bakit hindi mo magawa tulad dati? Naging ganito ako dahil sa iyo. Sino bang lalaki ang walang hangout sa labas? Bakit hindi Tyson? Shenfeng. Magkaroon ka ng limitasyon sa kumpiyansa mo. Dahil sa akin, kaya mo narating ang gayon. Bakit ko dapat tiisin ang isang tulad mo? Ikaw. Bakit hindi mo na lang itapon yung mga nanggugulo?
Ginong Ano ang masasabi mo sa pagtataksil kay Ginang Suyuru na iniwan ka? Lumayas ka. Lumayas kayong lahat. Ang artikulong ito ay nagbibigay kasiyahan. Ang paninira sa kumpanya dati. Ay naglalaho ng kusa. Kung maari nating gamitin ang opinyon ng publiko ngayon para isulong ang Guangli sa bagong taas. Mabuti sana. Yuru, sigurado akong gusto kita. Pero nasa likod ni Qin Shuang ay ang pamilya Zhao. Hindi ko sila pwedeng kalabanin kaya. Hindi kita pwedeng iwan. Inihanda sa card na Isang halaga ng pera. tanggapan mo. Wang, hindi mo dapat gawin ito. Matagal na akong kasama mo at saka. Anak mo sa loob ng tiyan ko. Hindi mo lang ako pwedeng itapon. Hindi pa ako nabibiyayaan ng magandang babae na magkaanak. Tinong Wang. Qin Shuang. Ikaw rin ay babae na umaasa sa kalalakihan. Bakit ikaw ang may lahat? Dahil hindi ko kaya makuha. Ikaw ay hindi rin magtatagumpay. Kirfong. Alam ko nakamali ako noon. Patawarin mo na ako. Pakawalan mo na ako. Ang bata ay tinanggal ko na. Kir. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Bakit ang bilis mong pinalabas ng boss mo? Kirpeng. Alam kong may hinanakit ka sa akin pero gusto mo ban magiganti? Kang hindi dahil kay Qin Shuang. Si ka pa rin ang galing gayon. Tama na. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kuya Feng, may paraan ako para ibalik ka sa nakaraan at may babasi na Qin Shuang at Zhao Chuan. Hindi mo ba talaga gustong subukan ito? Kuya Feng, pagkatapos ng lahat ng ito, magpakasal na tayo. Ang lahat ng nangyari deti. Kalimutan na natin ito, pwede ba? Bakit kailangan kong magtago sa madilim na kuwarto? Hindi ko tinatanggap ito. Kalimutan na natin ito, pwede ba? Bakit kailangan magtago sa madilim na kuwarto? Hindi ko tinatanggap ito. Sage, Suyuru, maniniwala ulit ako sa iyo huling beses. Huwag mo akong lok. Narinig mo ba yun? Companion and I miss... Ang presyong ito ay parang laro. Siguradong may kakaiba. Naalala ko, parang sinabi sa akin ni Tang Shuang dati. Ang Wangs ay kasangkot ngayon sa isang kasong kriminal. 8 may problema ka ba? Sabi mo dati gusto mong bilhin ang kumpanya ni MR Wang. Pero kamakailan narinig ko na may problema daw ang kumpanya nila. Iminumungkahi kong maghanap ka ng tao at suriin mo ito mabuti. Napapayag ko na si Shen Feng na pumirma sa kontrata ng paglilipat. Hindi ko akalain na mapapapayag mo ang dati mong kasintahan na maging skapegot natin. Grab, Kazupia, Tuenjibue. Hindi ito bayro. Ang kasalukuyang Shen Feng ay wala ng halaga sa akin. Aksidente sa trabaho at pagnanakaw ng insurance. Kahit pa mabunyag ito. Pwede nating ilaglag si Shen Feng at maglaro ng palusot. Kailangan magpatigas ng loob mo. Ang hindi mag-isip sa sariling kapakanan ay magdurusa sa huli. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng pabayaan sarili ko. Hindi kayo kaya. May mga anak pa ako. Hanggat may halaga pa ako. Sigurado akong makakabalik ako sa taas. Hello, Mr. Wang. Kayo ito. Yuru. Basta makumbinsi mo si Shen Feng na pirmahan ang transfer document na ito. Mulan Geyong. Ikaw ang magiging asawa ko. Sige. Hindi ba ang share transfer agreement ng Wong Group 65% pa rin? Saan mo nakuha ang daming shares? Si Wong, binigay lahat ng shares sa'yo. Kuya Feng, Hiningi ko ito habang pinakikita ang determinasyon ko. Pwede sana akong umalis na may dalang pera. Pero, hindi kita kayang kalimutan. Ganito, cuddly bang makuha, may diabetes ito?
Kierfong. Sa huli, hindi mo ako pinaniniwala. Tagumpay ni Marwang ay dahil sa kanyang asawa. Sabi ko papakita ako, kaya ibinigay niya ang kumpanya sa akin. Bukas, bibili ng Galay ang Wang Group. Kung hindi pinaniniwalaan ako, naniniwala ba kay Queen Shuang? Pag nabenta na, gagamitin natin para makabangon muli, okay ba? Euro, mali ako sa Ipsilon. Hindi kayo akalain na naisip mo AKO. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo simula ngayon. Bobo. Ate, binaba mo ang presyo na halos kalahati ng kay Marwang. Sigurado kang papayag siya. Kung si matandang tusong Marwang ang darating. Hindi sigurado. Pero kung sina Shenfeng at si Rao, sila ay siguradong papayag. Kin, dumating na ang delegasyon ng mga Wang. Ikaw ang dumating. Nazen SI Wang. Hindi mo inaasahan, Inshuang. Kahit wala ka, may kakayahan akong makipag-usap sa iyo. Wala akong pakialam kung sino ka, pasok na tayo sa usapan. Tungkol sa pag-acquire ng mga shares ni Wang. 60 milyon. Paano kung i-transfer ko lahat ng shares ko kay Qin? Ito ang pinakamataas na presyo na may bibigay ko sa'yo. Tingnan mo. Walang restriction sa napagkasunduan na parehong partido based sa net as. Bakit nagsasara, Glorious? Wang ay malaking publicly listed kumpanya. Bakit ka nag-aalok ng maliit na halaga? Kung si Wang ang narito ngayon, publicly listed company siya. Baka mas pag-isipan ko pa na mas maigi na shares. Pero ikaw ang nandito na yan. Ito lang ang halaga ng kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Kayo ang may kailangan sa akin ngayon. Pirma. O hindi magpirma. Tatlo. Pangkya. Ang matapang ay di umaatras sa ngayon. Kahit konti ang pera, mas okay ito na nasa kamay. Dalawa. Sige. Pipirmahan kayo. Pirmahan mo ang kontrata dito. Paglampas oras, wala pagkakataon. Inshuang, niloko mo. Sinasabi mong naloko kita. Bakit hindi mo tanungin ang mga tao sa paligid mo? Kung sino talaga ang nagloloko sa'yo? Sino na BA talaga? Ikaw na naman, BA. Okayo. Inagkaisa mo ba ang laki? Kasama sina Queen Shuang pinagtripan ako ni Feng Jie. Paano kita loko? Kahit hindi ko ninigol ang malaking bahagi ng Wang, marami pa rin bibili. Huwag maniwala. Si Qin Shuang Nangu Good Time Lang. Huwag kang maniwala kay Qin Shuang na pamulo ng gulo. Ayon sa nalalaman ko, iba na ang Wang ngayon. Si Rao, baka maloko mo na lang asay Shenfeng na wala na lam. Qin Shuang, ano ibigay mo sabihin? Direct song Uzap Teo. Huwag kang manggulo dito. Kasama ang Wang sa kaso na may kaugnayan sa 67 manggagawang nasugatan sa trabaho at namatay. Hindi pa ito nalalathala. Kung ibibigay mo shares at kumpanya kay Shenfeng, sa hinaharap siya ang mananagot at makukulong. Suyu Rao, ginamit mo ang kasintahan bilang daanan paakyat. Magaling ka talaga. Hindi totoo ang sinasabi mo, puro kasinungalingan. Feng Ji, maniwala ka sa akin, ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Paano mo ipapaliwanag ang recording na ito? Ano ang masasabi mo? Si Shenfeng ngayon ay walang halaga sa akin, kahit na lumabas ang mga kaso ng aksidente at pandaraya sa insurance. Puwid rin, chalakisay Shenfeng. Laruin ang ginto sa ibabaw. Niloloko mo naman kayo. Suyuro, ano ako sa Ipsilono? Pinaniniwalaan kita paulit-ulit. Gusto mo akong makulong at tumakas kasama ng kalaguyo mo, iba? Tama na. Hindi lugar ang giyeli para sa pag-away nyo. Kung mag-away, lumabas kayo. Kumusta? Dating shareholder ng Wang Group, si Shenfeng, sangkot sa kaso. Sumama ka sa amin. Hindi ako ang hinahanap nyo. Siya ang may kasalanan, ang lalaki niya. Inosini AKO. Huwag magpalusot, Shenfeng. Wala tayong ibang habol. Kailangan kayo pera, kailangan mo tao. Ngayon wala ka sobay. Asahan mong hindi kita iwan. Pangarap lang yan. Ha? Pero, wala ka pagkakataon pagkatapos nito sa nalalabing buhay mo. Sa kulungan ka na maninirahan. Ikaw na masamang babae. Inakulong mo ako, dadalhin kita sa impyerno. Parang karma yan.
Kung hindi lang madaldal si Sujuro. Di sana ganito ang naging resulta. Susunod, bigyan natin ng palakpakan ang presidente ng isang nangungunang kumpanya, ang kahangahangang si Ginang Qin Shuang, para sa kanyang pagsasalita. Maligayang pagdating. Alam ng lahat. Noong mga nakaraang taon, nabaon sa gulo kasama ang dating asawa. Panay ang pag-atras ko noon. Hanggang wala nang atrasan. Nasa putikan na rin si Gimi. Sa kakao lang maintindihan. Walang silbay. Walang silbay pa rin. Minsan kahit patong-patong na sa ilong, basta hawak mo ang kapangyarihan, pinakamasigurado. MS Qin Shuang, may reaksyon po ba kayo sa tsismis tungkol sa inyo at kay MR Zhao Chuan, tagapagmana ng mga negosyanteng Asyano? Sa totoo lang, hindi ko may tatanggi na ang tagumpay ko ngayon ay dulot ng tulong ni MR Zhao Chuan. Tungkol sa tsismis. Ang relasyon namin ni MR Zhao Chuan ay talagang espesyal. Ayos ay, pinagplanuhan mo talaga ang tanong ng reporter. Isang taong ligawan, sa wakas binigyan ka rin ni Xiao Shuang ng katayuan. Salamat sa lahat. Sa ganitong espesyal na araw, may nais bang sabihin si MR Zhao kay MS Qin? Ang hirap ng mga nakaraang araw. Sa mga susunod na araw, gusto ko lang sabihin sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo.